Magpapakita po ako sa inyo. Mag-set po tayo ng date. Mag-set tayo ng place kung saan. Sige. Mag-vlog kayo, mag-vlog din po ako, maglabasan tayo. Sige. Kakin, okay lang po. Sige, mag-set po kayo ng place. Baka ako po mag-set. Mga kaya mahihiya po sila. Pag nalaman talaga ng lahat ng katotohanan. Sinong nagtuturo sa'yo ng ganyan? Kayo po. Kayo po. Kayo po. Ay, strict to one. So walang pong sagot yun si Tita Ann Pudsel. Sabi, ano bang kasalanan ni Tekram sa inyo? Yan. May nagtanong kung anong kasalanan ni Tatay Tekram. Pakinggan natin yung matalinong sagot ni Dave. Siguro po, di nyo po kasi yung pinakadetalye eh. Kumbaga sa math, nasa ano lang po. Ay, sorry. Nagtanong sa'yo kung ano ang kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo. Dapat sinagot mo ng diretso. Ang dami mo pasikot-sikot pero sinasabi mo dapat strict to one. Strict to one. Ano ba naman, Dave? Tinan nyo ha. Tanong. Pudsel lang sabi, ano bang kasalanan ni Tekram sa inyo? Yun yung tanong, Dave. Anong kasalanan ni Tekram sa inyo? Dapat sumagot ka ng diretso. Tingnan nyo ha. Kung anong sasabihin pang paligoy-ligoy. Pero siya nagsasabi ng dapat strict to one, focus lang dun sa ano, strict to one ka na strict to one. Ikaw naman, ang dami mo sinasabing paligoy-ligoy. Strict to one. Napakasimple ng tanong. Anong kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Yun lang yung tanong. Hindi mo masagot agad. O, tuloy natin ha. Pudsel lang sabi, ano bang kasalanan ni Tekram sa inyo? O, yan yung tanong, Dave. Pero tingnan mo, sagot mo. Siguro po, di nyo po kasi yung pinakadetalye eh. Kumbaga sa math, nasa ano lang po kayo. Wala po kayo sa universal. Napunta sa math? Niloloko mo ba kami? Bakit napunta sa math? Sumagot ka ng diretso. Nandun lang po kayo sa ano. Sa bilog lang kayo. Wala pa kayo, hindi nyo nakikita yung labas. Kaya nga sagutin mo kasi. Sagutin mo yung tanong. Hindi nyo nakikita yung labas. Nandun lang kayo sa ano. Eh, ikaw nga hindi mo masagot yung tanong eh. Sagutin mo yung tanong. Ano ka naman? Matalino ka, di ba? Sabi ng mga wakwak. Matalino ka. Ba't di mo masagot yung tanong? Napakasimple ng tanong. Ano ba ang kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Sagutin mo. Sige. Kumbaga, dahil siguro sila yung una niya napanood. Kaya Pusang galan. Dami mo sinasabi dahil siguro sila yung una mo napanood. Kaya, sagutin mo kasi yung tanong. Strict one. Strict to one. Strict to one, sabi mo, di ba? Oh, walang mura yan ha. Walang mura. Sino ba naman matutuwa? Apakadali ng tanong. Nakakagigil ka ha. Apakasimple ng tanong. Ano ang ginawang kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Ang dami mo nang dinaanan. Meron pang math, meron pang universal. Eh pwede ka naman sumagot ng derecha. Strict to one. Sagot ka ng derecha. Nanggigigil ako, Dave, ha? Sumagot ka ng diretso. Ha? Hindi yung... Ikaw na nga nagsabi ng strict to one, di ba? O, dumaan na tayo sa math. Dumaan na tayo sa universal. Dumaan na tayo sa box. O, sige pa, ano pa? Kaya sila kumakampi. Ganun po yun eh. Dahil sila yung una namin napanood, kaya dun kami kumakampi. Ano yan? Nagpapaliwanag ka muna bago ka sumagot? O, sige, hintayin natin yung sagot. Kasi, pasensya na kayo, ha? Sa sobrang niyang talino, yung simpleng tanong, hindi niya masagot ng diretso. Kasi nga, matured siya. Sige, matured ka eh. Saan po ako ganun? Pagka nakita ko po yung isang movie, pagka, mabait to ah. Diba, kaya si Joker po, sa una mabait, di ba? Di ba, pero... O, napunta na kay Joker. Ang simple ng tanong eh. Ano ang kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Napunta sa math, napunta sa universal, meron pang Joker. Ha? Ang tagal yung sagot eh. Dapat kasi sinabi mo magpapaliwanag ka muna bago mo sagutin. Ayan, sabi mo, teka lang po, sasagutin ko po muna itong tanong. Tingnan nyo guys ha, balikan natin. Bulong-bulong kami Gusto ko lang pong sagutin si Tita Ann Pudsel. Sabi, ano bang kasalanan ni Tekram sa inyo? Oh, ang liwanag na sinabi mo na gusto mo lang sagutin yung tanong na kung anong kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo. Pero hindi mo sinagot eh. Nagpaliwanag ang dami mong paligoy-ligoy. Kung ano-ano nang binanggit mo, math, Joker, universal. Pusang gala, ang simple ng tanong, Dave. Nasabi mo, sasagutin mo. Pero hindi mo agad sinasagot ng diretso. Ang dami mong ano. Sige, chichiburitse, sige, pagbigyan natin.
Siguro po, di nyo po kasi alam yung pinaka-detalye eh. Kumbaga sa math, nasa ano lang po kayo, wala po kayo sa universal. Nandun lang po kayo sa ano, sa bilog lang kayo. May bilog pa. O sige. Wala pa kayo, di nyo nakikita yung labas. Kumbaga, Hindi pa nakita ang labas. Sige. Oh. dahil siguro sila yung una nyo napanood, kaya Dahil una napanood. O sige. Ang dami ng sinabi mo. Simple ng sagot. Ang simple ng tanong, Dave eh. Tatanungin mo lang, sasagutin mo lang yung tanong eh. Yung tanong na anong ang kasalanan eh. Ang dami mo nang sinabi. Sige pa. kumakampi. Ganun po yun eh. Minsan po ako ganun. Pagka nakita ko po yung isang movie, pagka mabait to ah. Movie na. Napunta sa movie. Diba, kuya si Joker po. Napunta kay Joker. Sige pa. Mabait, di ba? Pero di mo alam na yung pala siya is medyo, di ba, makulit. Ang makulit. Masama pala eh. Maganda na nakikita. Pero kung ka-analyze natin yung buong kwento, Analyze yung buong kwento. talagang makikita natin sa Napunta na sa buong kwento. Nagtanong lang, ano ang kasalanan ni Tatay Tekram? Ba't napunta ka na sa kwento? Tanong yun, hindi kwento. Sige, hintayin pa natin, baka sagutin na. Nagpaliwanag muna bago. sa buong universal natin. Is nandun yung makikita mo kung sino talaga yung may kasalanan. Halatang nagmamanipuli ka ng pakinig sa'yo eh. Kumbaga para umayon. Kung ano man yung isasagot mo dyan sa tanong na yan para umayon yung makakarinig sa'yo, kailangan mo magpaliwanag muna eh. Sabi mo, sasagutin mo. Sinungaling din pala to eh. Sabi niya, sasagutin yung tanong pero nagpaliwanag muna. Baka sabihin mo na naman, pambubuli yun. Totoo yung sinasabi namin dito. Totoo lang tayo. Okay? Walang mura na to, Stephen Saan nagmula yung ugat, di ba? Ganun Ugat. po yun eh. Siguro po masasagot ko lang po sa inyo. Ay, ayun na. Siguro po masasagot sa wakas. Ayun na. Sa wakas, sasagutin din. Tingnan natin yung sagot niya. Nagpaliwanag siya ng malala. Okay? Bakit siya nagpaliwanag muna ng malala? Ano yung dahilan? Kasi gusto niyang ma-manipulate o i-manipulate yung makakarinig sa kanya. Which is yung mga paliwanag niya, wala namang kwenta. Real talk lang guys. Walang kwenta. Aray ko. Sorry guys Guys, sorry. Wala talaga kwenta. Ito na yung sagot sa tanong na ano ba ang kasalanan na ginawa ni Tatay Tekram sa inyo? Okay, ito na yung sagot. Meron bang ginawa sa amin? Sa kanila po wala. Sa kanila po Anong sabi niya? kung meron bang ginawa sa amin. Kung meron bang ginawa sa amin. Ba't ganun? Ba't ganun yung sagot niya? Yung ugat, di ba? Ganun po yun eh. Siguro po masasagot ko lang po sa inyo kung meron bang ginawa sa amin. Ang sabi niya, siguro po kung masasagot ko lang sa inyo kung meron bang ginawa sa amin. Tingnan niyo reaction niya. Halatadong hindi niya, nag-iisip siya na isasagot niya dahil wala eh. Wala siya masabi kung anong ginawa. Kasi kung totoo may ginawa si Tatay Tekram sa kanya, straight to the point. Napagkatanong sa kanya ng ganun, anong ginawa ang kasalanan na ni Tatay Tekram sa iyo, masasagot agad niya ng diretso. Wala nang paliwa-paliwanag. Dito pala makikita natin, na wala naman talagang ginawa si Tatay Tekram sa kanya o wala naman talagang kasalanan. Okay? Walang kasalanan si Tatay Tekram sa kanya. Okay? Kasi kung meron man, kaya niya yan sagutin agad ura mismo na pagkatanong pa lang anong kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo, hindi na, paulit-ulit tayo, walang kailangang paliwanag. Diretso sagot. Tingnan nyo guys, yung reaction niya, nahihirapan siyang sagutin kasi ang totoo, wala namang kasalanan si Tatay Tekram sa kanila. Okay? Eto. Sa kanila po wala. Sa kanila po wala. Tingnan nyo nalito na. Sa kanila po wala masyado. Sa kanila po wala. Sa kanila po wala masyado. Okay? Nalito na po. Di ba? Pero sa akin po malaking impact. Parang ibig niya sabihin dito, para kay na Tatay Tekram daw, walang ginawang kasalanan para sa kanila. Pero para sa kanya daw, malaking impact. Ang hirap isipin ang sagot mo, Sinasabi mo na para kay na Tatay Tekram, wala masyadong ginawang kasalanan. Wala masyado. Ikaw nagsabi, wala masyado. Pero para sa iyo, malaki ang impact. Ibig sabihin, nasa iyo ang problema, wala kina Tatay Tekram. Tuloy natin. Diba? Kumbaga,
siguro kaya yung nasabi po na wala po, kaya ano pang kasalanan nyo, kasi kayo po yung nagtatanggol. Di ba? Kumbaga, kayo po yung, kumbaga sa butas, kayo po yung nagtatakip. Ano daw? Ang layo. Dave, ang tanong sa'yo, ano ba ang kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Okay, ano sinasabi mo? Ba't may pagtatanggol o pagtatakip? Kung meron bang ginawa sa amin, sa kanila po wala. I mean, sa kanila po wala masyado. Di ba? Pero sa akin po malaking impact. O, malaking impact. Ano nga yung kasalanan na sinasabi mong malaking impact? Ano yung kasalanan nga? Hindi mo nasasagot kung ano yung kasalanan eh. Okay? Tuloy natin. Baka masagot pa sa dulo. Di ba? Kumbaga, siguro kaya yung nasabi po na wala po, kaya ano pang kasalanan nyo, kasi kayo po yung nagtatanggol. Ano daw? 'Di ba? Nabulol-bulol na, guys. 'Yun. Dito pa lang makikita natin eh. Na wala po kay Tatay Tekram ang problema, nasa iyo ang problema, Dave. Di ba? Kumbaga, kayo po yung, kumbaga sa butas, kayo po yung nagtatakip. Oh, nasa na yung sagot? Anong kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Sagutin mo 'yun. Ang dami mo sinasabi na kumbaga kayo nagtatakip. Ano ba 'yan, Dave? Tinatakpan niyo po yung butas na ginagawa nila. Andito na sa tinatakpan yung butas na ginagawa. Ano tinatakpan yung butas? Sagutin mo yung tanong, anong kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Straight to the point. Paano kung nasa hukuman na yan? Di talo ka na agad. Hindi mo masagot yung tanong. Para sa akin. Diba? Ganun po yun eh. Kunyari, si Tita Daisy. Kung ano sinasabi kay Tito Daisy. Tinatakpan ng butas. Kay Tito, Brother Jose. Di ba? Ginagano din ba ano na sinasabi sa inyo? Parang naalala ko po nung sabi, gagasusan pa daw. Asa na yung tanong? Asa na yung sagot sa tanong? Ano ang kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Yun yung tanong, Dave! Sagutin mo! Nalilito na kami sa pinagsasasabi mo na wala namang ririnig na sagot galing sa'yo sa simpleng tanong na ano ang kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Kung nasa korte ka, wala ka na. Nganga ka na. Yes or no? Sagot diretso. Ganun lang, hindi pwede sa korte yan. Ang dami mong paliwanag. Anong kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo? Yun lang ang tanong. Diba? Hirap na hirap kang sagutin. Puro ka lang paliwanag, walang sagot. Ano po kayo para ano? Hindi ko po wala. Yara, sabi ni basahin mo yung kay Nino. Wala siyang sagot, guys. Ano ang kasalanan ni Tatay Tekram? Okay? Walang maisagot. Ibig sabihin, dito pa lang, Dave, wala kang maalala na kasalanan ni Tatay Tekram sa inyo. Sinasabi mo noon, minamaltrato ka, pero hindi mo nasagot ng diretso ngayon. Kung talagang totoong mahal mo, Stephen C. Dave, wag mong ilabas sa SOCMED yan. Okay? Okay? Kung ayaw nyong mabalahura, mabuli, o kung ano man ma-real talk, huwag nyong ilabas sa SOCMED kahit saang SOCMED nyo. Iniisip nyo kasi sikat eh. Kalaan nyo naman. Hindi naman totoong sikat yan. Okay, tuloy natin. Huwag natin tignan yung mga taong dahil mabait sila dahil nasa harap sila ng camera. Okay na naman. Isa ito sa sa sinasabi patungkol against kay na Tatay Tekram. Na mabait sila sa harap lang ng camera. Okay? Ako po magpapatunay na kung ano po si Tatay Tekram sa harap ng camera, ganon din po siya sa likod ng camera. At nakikita ko po na may pagka-stricto siya. Okay? At gusto niya dapat nasa mabuti lang. At ayaw niya ng mga hindi magandang ginagawa. Okay? Bilang isang ama, ang tingin ko po kay Tatay Tekram, stricto talaga siya. Ayaw niya na magkaroon ng, ayaw niya na makagawa ng kalokohan yung kanyang mga anak. Okay? O pamangkin o kung ano man. Kasi kung ano ang itinuturo niya, yun dapat ang masunod. Di ba, Dave? Sutil ka, matigas ang ulo, at hindi mo sinusunod. Si Tatay Tekram. Kasi nga, sutil ka eh. Matigas ang ulo mo.
Ako yung naamin ko po, mabait ako minsan, minsan makulit din ako. Minsan pasaway ako. Naman. Diba? Ganun naman po talaga eh. Oh, yun yung dahilan. Pasaway ka kasi. Inaamin mo eh. Inaamin mo rin na may kasalanan ka. Pero hindi mo naintindihan yung tatay Tekram mo. Kasi nga, hindi naman tatay ang turing mo sa kanya. Dahil ang iniisip mo, ibinablog ka lang niya. Pero si tatay Tekram, anak yung turing sa'yo. Ha? Na halos hugasan pa niya yung pet mo. Sinasapatusan ka, pinapaliguan ka. Pero ang iniisip mo lang, binablog ka lang. Ako yung naamin ko po yun, kahit saan po ako pumunta. Pero, yun nga po, diba? Dapat hindi tayo ganun. Oh, 'di ba? Inaamin mo kahit saan ka pumunta na minsan pasaway ka, tapos sasabihin mo na dapat hindi tayo ganon. Munta nga lang. Ano po? Ano tayo, teenager tayo, nasa pagitna tayo ng ano eh, ng adolescence tayo eh. Nandun tayo eh. O baka di nyo alam yung salitang adolescence. Wow! Ang talino! Hindi raw natin alam yung salitang adolescence. O sige, di ko alam ano ibig sabihin nun, Dave, yung adolescence. Yabang ah. Baka di daw natin alam yung salitang adolescence. Yabang. Kayabang mo naman, boy. Alay na. Baka ano. Nagtawanan yung mga nasa kapalibot sa kanya. Oh. Ibig sabihin niyan, Dave, yung mga nakapalibot sa iyo ang hindi naintindihan kung anong ibig sabihin ng adolescence. Diyos mio. Umamin ka na pasaway ka na sinasabi mo na di dapat gano'n. Ang daming butas, Dave, na sinasabi mo. Ano yung masasabi mo? Binibigabyan ka ng ng ultimatum. Ay, Koy, okay, eto ultimatum daw. Ano? Ultimatum. Ayan, sige. Na magpakita daw. Oh, siguro ano po. Ngayong August. Ano? Katapusan daw ng August. Ah, Ito na refers the second born. Oh, second born. The second born ng Daddy Ako ka na rin yan. WC. Ba't ka pa alis? Hello po. Baklang-bakla ang ay, sorry. Baklang-bakla yun. Oh, baka sabihin nyo, nanlalait ako, nambubuli ako. Totoo naman bakla, di ba? Mhm. binibigyan pa ako ng ultimatum. Yeah. Hindi lang bakla yun. Hindi pa mapagkakatiwalaan. Kasi pinagkatiwalaan siya ni Tatay Tekram, pailalim niyang inano si Dave, di ba? August ngayong Hanggang August. August. Alam ni Brother Jose kasi nanonood din siya. Galing. Okay. Baka hindi August po lalabas yung ano, yung sa abogado. Tingnan naman. Oh, nanakot pa. Ngayong August daw, lalabas din yung sa abogado. Diyos mio ka naman, Dave. Nanakot ka pa. Eh, ang tagal-tagal nga ang hinihintay niyan. Abogado pa lang yan. Wala pa sa court yan. Naku, nanakot ka na agad. Diyos mio ka talaga. Sige, ilabas mo yan. Ay, okay pala. Okay lang, okay lang po. Okay lang po. Okay lang yan. Naku, ang tagal-tagal nyo na sinasabi niya about sa abogado na yan eh. Naghihintay nga kami. Okay? Naghihintay kami, Dave. Okay? Oh. Sa akin, nabigyan niya ako ng kung anong date. Sige, Katapusan nga daw. magpapakita po ako sa inyo. Mag-set Ayan na naman. Nagsabi na naman, guys. Naghahamon na naman na magpapakita daw siya. Gaano kaya katotoo ito? Okay? Ayan na naman. Nagyayabang na naman na magpapakita daw siya, ha? tayo ng date. Mag-set tayo ng place kung saan. Sige. O, mag-set daw ng place. Hinahamon po niya ulit sina Tatay Ramil na mag-set ng place. Okay, para magkita. Tingnan nyo, pakinggan nyo maigi kung gaano kayabang to. Mag-vlog kayo, mag-vlog din po ako. Maglabasan tayo. Sige. O, mag-vlog daw sila, mag-vlog din daw siya, maglabasan daw sila. Okay, sinabi niya, mag-vlog din daw siya. Okay, tingnan nyo pa iba-iba sinasabi na to. Pakinggan nyo nasabi niya na mag-vlog sina Tatay Tekram, magbablog din daw siya, maglabasan daw. Yun yung sabi niya tandaan nyo yung sinasabi niya, guys. Tandaan nyo. Wala po ka na sa akin. Sa akin, okay lang po. Sige, mag-set po kayo ng place. Baka ako pa po mag-set. Mga kaya naman. Di ba? Pero meron ako napanood na ang sabi niya, walang vlog. Hindi mo malaman kung ano yung totoo sa sinasabi niya. Kanina, ang sabi niya, mag-vlog daw sina Tatay Tekram, magbablog din daw siya. Okay? Sige po, hindi, mag-set po kung anong gusto nila
August daw eh. End of August daw dapat. Ano po ba? August po ba? August kayo. August 23. Sige po. 7 days. Sa ano po tayo? August 30 po, gusto nyo? O yan, nagbigay siya ng date, August 30. Anong araw yun? 30. 31. Saturday. Saturday. Sunday. 30. Sige po. Ayan ha. 30 po. Nag-set po tayo ng date. Take po natin O ayan, 30, nag-set ka ng date ha, 30. 30. Ano oras nyo po gusto? Gusto nyo po, alas 5 na madaling araw eh. Ang yabang, gusto niya daw alas 5 na madaling araw, ang yabang talaga. Saan lugar? Saan lugar? Grabe. Sige po, pagbibigyan po kayo. Saan nyo po lugar? Wag lang po sa Candaba. O sige. Hindi po sa Candaba, hindi po sa Mabalacat. O ayaw niya sa Candaba, ayaw niya sa Mabalacat. Sarap-sarap